Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? Tingnan natin ang guidance and good news para sa ating mga Cancerians. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of April. Let's see kung ano meron. Paalala, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yan. Mag-ingat sa scammers, okay? At wala po ako sa Manila right now para sa mga readings. For now, I only accept recorded readings, pero PM na lang din muna. Baka naman magkaroon din ng available schedule. Let's see. Cancer. This is you, nagkaroon ng plano about long-term relationship, family, happiness, abundance. But there is like the Empress, the official feminine in this connection, na sabi niya, ito yung plano niya. But she's stepping back at pinag-iisipan niyang mabuti kung paano niya ito maayos at kung kaya pang ayusin. Because kung makikita niyo yung difference ng energy, pag sa hierarchy ng like energies, Empress at Emperor ang pinakamataas. And meron ditong King of Wands, sabihin natin, very playful energy, very charming energy. Dinadaan niya sa charm itong Empress kapag may mga problema na parang may mga bagay na hindi naman talaga na-address ng tama, hindi nakokorek, hindi naaayos na situation. Kaya tuloy, the Empress, the official feminine in this connection, she feels disappointed and disheartened about the situation that she feels na siya yung nagdadala ng relasyon. And because of that, naging quite detached, maraming na-reveal, maraming revelation, maraming mga realization na hindi maganda. But at some point, nakabuti din, at least, mas kilala nyo yung isa't isa. Okay? From time to time na nagkakaroon mga ganyang revelation, mga hindi magandang realization, sinusubukan nyo namang magkasundo. Okay? So, sinubukan nyong ipaglaban ang connection na to. Though may mga lies, broken promises, and it feels like hindi nyo talagang kilala yung isa't isa, regardless kung gaano na kayo katagal magkakilala, magkasama, or in a relationship. Because parang may facade, no? Na parang akala mo ganito siya, ito pala. Or through months and years na pagsasama, nag-evolve yung tao. So parang yung dating siya, after ilang months or years, hindi na siya yon. Okay? So parang may continuous adjustment and like disappointments also na akala mo yun na yun, tas naiiba yung ugali or may nadidiscover na mga ugaling hindi nagugustuhan sa bawat isa. Okay? But kahit ganon, naging optimistic na okay lang, mapag-a-adjustan, makakaya yan, mapagpapasensyahan. But for most of you, merong sabihin nating bare minimum effort na dapat nagagawa na sa relationship. Iba-iba, no? Sabihin natin, for some of you, ang gusto lang magpaalam ka pag aalis ka or sasabihin mo kung sinong kasama mo, or it's like maging transparent lang sa finances, kung ano man. Okay? It feels like bare minimum, but para dun sa kabilang partner, hindi yun common na ginagawa sa isang relationship. So, nahihirapang mag-adjust. Na parang sabi nung feminine, bare minimum na nga, hindi pa magawa. Or like provision, or like taking care of the feminine, or like every weekend, lumalabas, nagde-date. But para dun sa masculine, hindi naman dapat ginagawa yun na. Tayo na. Dapat wala na yan. Dapat kalimutan na yan. Or hindi na dapat yun normalize. But then, pinilit nyo pa rin magkaroon ng victory sa sitwasyon na to. Pinilit ilaban, pinilit ayusin. May apology, may sabihin natin, change behavior, but hindi naging tuloy-tuloy na parang nagkaroon ng change behavior, pero nung nagkabate, bumabalik sa dating ugali. And because of that, nagkaroon ng energy of nag-o-observe kung inaayos ba talaga, kung nag-a-align ba yung words sa actions. At kapag hindi nangyayari yun, nagkakaroon ng like
false promises, nagkakaroon ng conflict of course, because same old cycle. Para saan nga ba yung pagtatalo at adjustment kung isa lang yung nag-a-adjust at yung isa is pabalik-balik lang sa toxic habits. Pero sabi ng masculine, ginagawa naman niya yung best niya, and the masculine feels unappreciated sa connection na to. Sabi niya, from the beginning ng relationship, ang laki na rin ng natutunan niya, ang laki na rin ng parang adjustment niya, but nalulungkot yung masculine na parang hindi man lang na-appreciate or nakikita ng feminine sa connection na to yung growth, no, at yung effort na ginagawa niya. So, right now, because of that feeling of not being appreciated, nagkakaroon na tuloy ng doubts kung bibigyan pa ba talaga ng effort tong relationship na to. Kasi yun yung mahirap, no, pag hindi na-appreciate even the small things, nakakapagod or nakakatamad na gumawa ng another effort kasi hindi naman nakikita. And it feels like for the other person, ang nakikita lang lagi yung corrections, yung mga dapat ayusin sa relationship. Nakakapagod, even doing the right thing, parang walang nangyayaring stability sa relationship na to. Okay? So, ito yung parang wag kang humana. Dapat mauna yung friendship. Dapat maunang makilala mo yung person, because pag nauna yung love, chemistry, yung fire, yung passion sa relationship at nai-in-love na, most of the time nai-in-love ka sa like facade or nai-in-love ka sa version ng tao na nakaplant sa mind mo na inakala mo siya kasi hindi mo naman siya kinilalang mabuti muna. Okay? Na parang na-in-love ka and inassume mo na siya na yung dream person mo, and after quite some time, after a few months or years, na-realize mong, shucks, hindi pala. At hindi pala niya kayang magbago, mag-transform do sa version ng tao na gusto mo. Na-in-love ka dun sa chemistry, dun sa passion, sa romance, but not dun sa personality nung taong nagustuhan mo physically or the chemistry thing. Nagkaroon ng mga pagtatalo, conflict, sinubukan namang mag-usap, nagkaroon ng mga paulit-ulit na reconnection, reconciliation sa relationship na to. Recent past, I feel nagkaroon kayo ulit ng heart-to-heart talk. Pinagpipray na lang ng ating mga Cancerians na sana matapos na yung mga conflict, because you trigger each other's emotions because sa dami ng pagkakaiba sa ugali, sa upbringing, you know, the moral compass, what's common, what's not, what's negotiable, and what's not. Again, nagkakaroon ng energy of disappointment yung feminine, kinu-question na niya kung hanggang saan pa siya kayang magpasensya. Ganon din yung masculine, hanggang saan ba siya niya kayang mag-adjust at baguhin yung sarili niya based doon sa expectations ng feminine sa kanya. But sabi ng ating mga Cancerians, alam naman niya kung ano ang gusto niya, diretso lang, basta hanggang kayang ilaban ang connection na to, ilalaban. Okay? Sabi din ng person ng mga Cancerian, para sa kanya gusto naman niyang magstay, ilaban ang connection na to. Ayaw din naman niyang umalis. Kumbaga, eto na yung comfort zone na parang ang hirap na magsimula na naman with someone new. Eto na naman tayo discussing ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo, na parang naging comfort zone nyo na yung bawat isa at hindi na ganun kadali na bitiwan ang energy ng bawat isa. But etong tao na to, gustong magstay pero may pagka-runner yung energy na kapag nagiging difficult yung situation, especially sa side ng masculine, biglang nawawalang parang bula or ayaw niya ng ganon klaseng energy or discussion, umiiwas siya, avoidant personality. Marami rin pinagdadasal ang ating mga Cancerians na sana magkaroon na ng full commitment ang relationship na to. Kasama rin sa prayers mo yung mga blessings na gusto mong ma-manifest para sa'yo. But because of mga hindi magandang nangyari in the past, nagkakaroon ka na ng doubts kung darating pa ba itong mga blessing and stability na to. Stability sa finances and relationship. Okay? Pero kahit gano'n, nandun pa rin yung high hopes ng ating mga Cancerians that eventually magkakaroon ng harvest time. You're just waiting for the good news, good outcome. Okay? But maaaring magkaroon ng delay sa mga minamanifest mo na good news. So, kapit lang. Okay? Kung hindi pa ngayon, pwedeng next month, pwedeng next year. Okay? Nandito pa rin yung mga disagreements na parang paulit-ulit na lang.
But wala akong nakikitang hiwalay energy. It feels like susubukan yung ilaban ang relationship na to. Because the masculine would show you yung effort na kailangan sa relationship. Kaya lang, ang nakita ko dito, ang nagiging issue is, oo, nagpapakita ng effort yung masculine na inaayos niya, binabago niya, kaya lang parang nag-slide back or bumabalik sa dating gawin na nagdadala ng disagreements, disharmony sa relationship. Okay, so it feels like paulit-ulit lang, no? Same old cycle, same old karmic cycle, unless may magbago, unless may magputol ng toxic cycle, wala akong nakikitang magandang energy here. Kasi hindi ko naman nakikitang totally ika-cut off nyo yung energy ng bawat isa. Nandito lang kayo na parang nag-aabang kung kailan magiging mas maayos ang sitwasyon. Wala din namang aalis, but nandito yung disappointment. The Chariot is the Cancerian energy, but it's in reverse, na parang hindi masaya, hindi mo gusto yung sitwasyon, pero walang umaalis, hindi naman kayo naghihiwalay. Kung gano'n naman yung plano nyo to stay together, bakit it's either, eto lang naman, parang i-define nyo ang negotiables at non-negotiable sa sitwasyon. Ano yung negotiable? Yun yung mga bagay na kaya mong tanggapin. Eh di tanggapin na, pero kung eto yung bagay na talagang you feel na ma-hurt ka at masisira ang mental health mo, and that is nasa category ng non-negotiable. Kailangang mabago or else bitiwan mo kasi mahihirapan ka lang. Because lahat tayo may mga bagay na kaya din nating baguhin dun sa other side of the coin. May mga bagay tayong kayang baguhin at may mga bagay na talagang ganun na tayo, ang hirap baguhin, ang hirap ayusin, ang hirap pag-adjustan. So kayo na ang bahalang mag-usap, mag-ayos, ano ba yung kaya niyang baguhin? Ano yung kaya mong tanggapin sa kanya? And vice versa. Otherwise, kung may mga bagay na non-negotiable for you na talagang it's a big no-no for you at hindi niya rin mabago, hindi mag-work out ang relationship na to. Or, kung mag-stay kayo together, alam mong mahihirapan lang yung isa na lagi na lang nag-a-adjust, umuunawa at nagtitiis. Okay. So for now, ito pa lang yung nakikita kong energy ng ating mga Cancerians for the month of April. So check natin, hopefully mas maganda ang energy natin for the bonus reading. Okay? And that would be the Cancerian reading for the month of April. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Cancerian.